Handa na ba kayong matuto ng bagong kaalaman para sa isang maayos at ligtas na paglalakbay sa kalsada? Tara! Ako si Joy at heto ang Edu Kalsada 101. Ang Republic Act No. 10586 na kinilala rin bilang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 ay isang batas na dinisenyo upang ipagbawal at parusahan ang mga taong nagmamaneho habang nasa impluwensya ng alak, mapanganib na droga at iba pang mga katulad na substansya. Ipinagbabawal nito ang pagmamaneho kung ikaw ay nakainom ng alak o anumang nakakalasing inuming distilled spirits o gumamit ng cannabis o marijuana, ecstasy, cocaine o shabu. Sa mga driver na mahuhuli ng ating mga law enforcement officer, ang mga sumusunod na proseso ay ipapatupad sa mga kaso ng pag-aresto dahil sa DUI o driving under the influence. Una, itinataguyod ng ating mga law enforcement officers o LEOs ang tinatawag na probable cause. Ibig sabihin, kung makakita ang LEO ng sapat na ebidensya na nagpapakita ng impluwensya ng alak, mapanganib na droga, o iba pang katulad na substansya sa pagmamaneho, agad itong aaksyonan. Ang pagpapatunay ng probable cause ay nasa kamay ng ating law enforcement officers. Kung may sapat siyang batayan upang maniwala na lasing ang driver, ipapaalam ito ng maayos at ang driver ay sasailalim sa 3 field sobriety test. Ang mga pagsusuri ay kinabibilangan ng una, ang eye test, kung saan susubukin ng paggalaw ng mga mata habang sinusundan ang isang bagay. Upang isagawa ang test na ito, ang LEO ay magagalaw ng isang bagay tulad ng ballpen o dulo ng penlight mula kaliwa pa kanan sa layo ng isang talampakan mula sa mukha ng driver. Ang driver ay makakapasa sa test kung magagawa niya sundan ang bagay gamit ang kanyang mga mata nang walang kusang paggalaw na karaniwang makikita sa mga lasing o nasa impluwensya ng droga. Pangalawa, walk-in turn test, kung saan hinihiling sa driver na maglakad sa isang tuwid na linya ng may 9 na hakbang. Ito ay nagpapakita ng mga kakayahan ng driver na mapanatili ang kanyang balanse at patunayan na walang droga o alak ang kanyang katawan. Habang ang pagkalikot o pagkabigo sa 9 na hakbang ay posibleng palatandaan ng pagkalasing. At ang panghuli ay ang one-leg stand test, kung saan tatayo ang driver gamit ang alinman sa kanan o kaliwang paa na nakataas ng 6 na pulgada mula sa lupa ng 30 segundo upang patunayan ang kanyang balanse at koordinasyon. Kung makapasa ang driver sa lahat ng 3 field sobriety test, ang driver ay bibigyan lamang ng traffic ticket para sa paglabag sa trapiko na dahilan ng kanyang pagkahuli. Kung mabigo ang driver sa anumang sobriety test, ang driver ay sasailalim sa alcohol breathalyzer o ABA test. Ang test na ito ay gumagamit ng isang aparato na tinatawag na ABA, na mas kilala bilang breathalyzer, upang suriin ang dami ng alak sa dugo sa pamamagitan ng hininga. Kung ang driver ay magrirehistro ng BAC na may mataas na itinakdang limitasyon, ang LEO ay ipapatow ang sasakyan. Aarestuhin ng driver at isusuko ang kaso sa police officer on duty sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya para sa karampatang proseso. Para sa mga nagmamaneho ng pribadong sasakyan na may timbang na hindi lalagpas sa 4,500 kg, ang pagkakaroon ng blood alcohol content o BAC na 0.05% o mas mataas ay itinuturing na patunay na ang driver ay nagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alak. Samantala, para naman sa mga nagmamaneho ng truck, bus, motorsiklo at mga pampublikong sasakyan, ang pagkakaroon ng BAC na may mas mataas na 0.0% ay itinuturing na patunay na sila ay nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Dahil sa isa sa identified kasing risk factor ng road safety is yung driving under the influence of drugs. Okay? And para ma-address ito, na-enact yung Anti-Drug and Drunk Driving Act para ma-ensure natin or ma-enhance natin yung road safety. So napakahalagang sundin nito
para sa kaligtasan ng ating mga motorista sa pampublikong kalsada. Ang pagmamaneho ng sariling sasakyan ay isang pribilehiyo. Pero kasama nito ang malaking responsibilidad. Bilang isang driver, ikaw ay may pananagutang hindi lang sa kaligtasan ng mga sakay mo, kundi pati na rin sa kaligtasan ng ibang tao sa kalsada.